araw-gabi na nagdaan. Linggo, buwan, taon, dekada, at siglong nakaraang lumipas. Minsan nang inakalang nawala ang aming mga bakas. Dito lamang sa kagubatan, tabi ng ilog o sapa ng Palawan sa Pilipinas. Kung saan nagsimula ang ikot ng buhay ng dahas at rahas. Ako si Bakoko, isa sa hanggang 5 itlog na nabuo, na muntik nang maging alaala at misteryo. Dahil sa loob ng iilang segundo sa mundo, marami na ang nakaambang aninong seryoso para punan ang kumakalam nilang makakalamnan, kahit hindi sapat para bigyan sila ng kalakasan, o di kaya paglaruan ng mga batang walang kaalam-alam. Minsan ko na toong napagdaanan at agaw buhay na nalagpasan. Kaya ngayong hindi na ako ang dating itlog na maaaring madurog, ngayon ay may magaspang at bukol-bukol na katawan at paa, na maaaring may kulay lupa, itim, puti at kahel, mula ulo at paa maging sa ilalim ng shell. Tinawag na bowtie turtle dahil sa linyang humahati sa ulo at patenga. Ganito nila ako makikita sa aking pagtanda. Tahimik, malaya, tahimik, malaya, malaya at tahimik akong nabubuhay sa tabing gubat, ilog at sapa. Ngunit maling akala dahil sa umaga nakatago sa mga bato-bato at aktibong kumakain sa gabing dapat wala ng mga anino. Talagang maling akala, maling mapalagay sa lugar na walang mga alam at pakialam. Tanging sariling kasiyahan, bulsa at kasikatan ang nasa isipan. Hindi na naging bago sa akin ang marinig, masaksihan at maranasan ang ganitong madugo at madilim na katotohanan. Nung isang gabing nahuli ang aking mga magulang, walang habas na ipinuslit at pinahirapan, hanggang mawalan ito ng hininga at tuluyan, sabay hain sa lamesa at pagkainan, at magsisilbing pulutan ng mga lasing na nagkakatuwaan. Hindi lamang dito nagtatapos ang aking kalbaryo. Dahil kung hindi sa pagkainan at inuman, naandito sa iligal na pamilihan, hindi lamang isa, hindi lamang dadalawa, kundi libo-libo, para magsilbing negosyo at ibenta kung saan-saan para pagkakitaan. Matapos pagkakitaan, sisirain, patatayuan, at dudumihan nila ang aming mga tirahan, nang hindi lingid sa makikitid nilang isipan na mayroong nagpapayabong dito sa kagubatan at kumokontrol sa mga pesteng sa kanila pwedeng magbigay karamdaman. Kaya't sana'y bigyang pansin at pahalagahan, dahil maaari na rin kaming mawala sa kinabukasan o ngayon pa lang sa kasalukuyan. At upang ituloy ang aming buhay at lalo pang sumagana, simpleng pagprotekta at pagbibigay importansya lamang sana sa amin at sa tirahang sa ating parehong mahalaga. Isang boses para sa Bakoko, isang Philippine Forest Turtle. Naririnig niyo ba, ko?